We are created for greater things, to love and to be loved. Yan po ang sabi ni Mother Teresa of Calcutta. Tayo ay nilikha para sa isang dakilang bagay, ang mahalin at ang magmahal. At sino nga po ba ang nagmahal sa atin ng tapat, wagas, at walang sukat? Ito ay ang ating Panginoon. Kaya naman, nararapat ng ating pag-ibig at pagmamahal ay sa Kanya natin ialay. Praise God, glory to Christ Jesus. Isa pong mapiyayang araw sa ating lahat. Muli sa araw na ito, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay na patuloy niya pong kaloob sa atin. Sa lahat ng biyaya na walang sawa na Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Sa araw pong ito, ang ating pag-uusapan ay ang patungkol sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. Sinabi nga po ni Mother Teresa of Calcutta na tayo ay nilikha sa dakilang bagay, ang magmahal at ang mahalin. Ayon po sa Ebanghelyo ni San Mateo o sa Kabanatang 22, talatang 37 hanggang 38. Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos." Bakit nga po karapat-dapat ang Diyos sa ating pagmamahal, sa ating pag-ibig? Bakit Siya ang dapat nating pag-ukulan ng buong pusong pagmamahal, ng buong pusong pag-ibig, ng buong pusong paglilingkod sa buhay pong ito? 5 hakbang o 5 dahilan kung bakit po natin siya dapat mahalin, paglingkuran ng buong puso, buong lakas, buong buhay habang tayo ay nabubuhay sa mundo pong ito. First, God is the source of all. Everything we have, life, breath, love, family, creation comes from the Lord. Lahat po ng mabubuting bagay na meron tayo ay galing sa Panginoon. Unang-una nga po ay ang ating buhay. Ang Diyos ang nagbigay nito sa atin at ito po ay tanda or expression ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. When someone gives us everything, even existence itself, the fitting response is gratitude and love. Kung ang sino man daw po na magbigay sa atin ng lahat ng bagay ay nararapat na ang tama na ating tugon ay ang pagtanaw ng utang na loob at pagmamahal, at walang iba kundi ang Panginoon. Acts 17:28, "In Him we have and move and have our being." Sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinasabi ng inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Kaya po tayo kumikilos, kaya tayo gumagalaw, kaya tayo ay nagkakaroon ng mga bagay sa mundo pong ito. Kung ano man yung taglay natin sa mundo pong ito, ay walang ibang pinagmumulan, walang ibang nagbibigay
kundi ang ating Panginoon. Kahit ito pa nga po ay bunga ng ating pagsisikap. Ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng lakas, ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng talino, ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng abilidad at pagkakataon upang makamtan natin ang mga bagay na ito. Second, love is the highest response. Ang pag-ibig ang pinakamataas na tugon or atin pong pagbabalik sa ating Panginoon. Nararapat siya na mahalin dahil ito ang pinakamataas na tugon natin sa Panginoon. The right response to love is love. Ang tamang tugon sa pagmamahal ay pagmamahal. At napaka-unfair naman po talaga kung tayo ay mahal ng Diyos or kung may taong nagmamahal sa atin at hindi natin ito masuklian ng tama at nararapat na pagmamahal. Wala pong duda sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang lahat, maging ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus. At yun po ay pagpapakita kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. We can obey God out of fear or duty, but love goes deeper. Pwede po nating sundin, tupdin ang kautusan ng Panginoon, ang mga batas ng Panginoon, bunga ng ating takot at responsibilidad or tungkulin. Subalit, ang pagmamahal, ito po ay dinadala tayo sa mas malalim na relasyon at pagkakilala sa ating Panginoon. If God is the greatest good, then loving Him is the most rational and fulfilling way. Deuteronomy 6 verse 5, you shall love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. Third, love brings a relationship, not just rules. God doesn't just want slaves. He wants children and friends. Hindi lamang po tayo tinatawag ng Diyos na mga alipin. Tayo po ay tinatawag na mga anak ng Diyos at ibig ng Panginoon na makipagkaibigan sa ating lahat. Diyos na may likha ng langit at lupa. Diyos na may bigay ng atin pong buhay. At tayo po ay nagkasala na palayo sa Panginoon. Pero ang Lord, siya pa rin ang nag-aalok na tayo ay bumalik sa Kanya, maging anak niya at makipagkaibigan sa atin. Loving Him creates relationship or trust and joy, not just obligation. Ang pag-ibig sa Diyos ay lumilikha ng tiwala or pagtitiwala at kagalakan. Hindi lamang ito isang tungkulin. Kaya nga po, ang pag-ibig natin sa Panginoon ay pakikipag-ugnayan sa Kanya ng mas malalim. Hindi lamang nga po bilang isang alipin, kundi isang anak. Hindi tayo sumusunod dahil sa takot. Hindi natin ginagawa ang kautusan ng Panginoon dahil sa takot. Tayo po ay sumusunod, ginagawa ang kalooban ng Panginoon dahil Ama natin siya, anak niya tayo, at ginagawa natin ang lahat ng ito sa pamagitan ng ating pagmamahal sa Kanya. John 15 verse 15, I no longer call you servants. I have called you friends. Hindi ko na kayo tinatawag o itinuturing na mga alipin, kundi kaibigan.
So we are friends of God. Tayo po ay mga kaibigan ng Diyos, anak ng Diyos. Kaya nararapat ng atin pong wagas na pag-ibig at pagmamahal ay ialay natin sa Panginoon. Fourth, love transforms the lover. Binabago ng pag-ibig ang nagmamahal. When we love God, we become more like Him. Patient, kind, forgiving, merciful, compassionate. Habang tayo po ay nagmamahal sa Diyos, habang tayo ay kumikilala sa Diyos, habang tayo ay nai-inlove sa ating Panginoon, tayo po ay nagiging katulad ng ating Diyos. Dahil habang tayo po ay nagmamahal sa Kanya, makikilala natin Siya. At habang nakikilala natin ang Panginoon, yung Kanyang katangian na pagiging mapagmahal, pagiging mapagpatawad, pagiging mapag-unawa, mahabagin, lahat ng magagandang katangian ng Panginoon habang tayo po ay nagmamahal sa Kanya, ito po ay naa-adapt natin. Ito po ay patuloy nating naa-absorb sa ating pagkatao at nagiging katulad tayo ng ating Ama. 1 John 4:19. We love because He first loves us. Nagmamahal tayo dahil minahal tayo o dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Kaya nga po, bago natin mamahal ang ating Panginoon, kinakailangan muna nating maunawaan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sabi po ni Mother Teresa of Calcutta, ang problema ng sangkatauhan ay hindi dahil kakaunti ang nagmamahal sa Diyos, kundi dahil kakaunti ang nakakaalam kung gaano sila kamahal ng Diyos. Hindi daw po ang problema ng mundo ay dahil kakaunti ang nagmamahal sa Diyos, kundi kakaunti ang nakakaunawa kung gaano sila kamahal ng Diyos. Bago po natin mamahal ng wagas at taos sa ating puso at kaluluwa ang Panginoon, kinakailangan mo nating maunawaan kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Minahal tayo ng Diyos sa kabila ng marami nating pagkukulang. Minahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating maraming kasalanan. Minahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating maraming kapalpakan. At kapag naunawaan po natin ito, doon magkakaroon tayo ng conviction na kung gaano tayo kamahal ng Diyos, ano naman ang ating tugon. Kaya nga po, pag naunawaan natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, ay tiyak na mapapalalim natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Many chase wealth, power, or pleasure, but remain empty. Maaari po nating mahalin ang kayamanan, ang kapangyarihan, ang kalayawan ng mundo pong ito. Pero tandaan po natin, habang minamahal natin ang mga bagay sa mundong ito nang higit sa Diyos, ang buhay po natin ay magiging hungkag at walang laman. Loving God feels the deepest longing of the heart because we are made for Him. Ang pag-ibig daw po sa Diyos, ito ang pumupuno ng ating puso, ng ating buhay, dahil nilikha tayo para sa Kanya. Sabi po ni San Agustin, our hearts are restless until they rest in you, O Lord. Ang aking puso ay walang kapahingahan hanggat hindi nasusumpungan ang Panginoon. At totoo po yun. Kahit ano ang makamit natin sa mundong ito,
at pinag-ukulan natin ng lubos na pagmamahal, notice po natin at the end of the day, our life is still empty. Bakit po? Dahil ang ating puso, ang ating buhay ay nilikha at nararapat para sa ating Panginoon. Kaya nga po, hanggat hindi natin nasusumpungan ang pag-ibig na ito sa Panginoon at hindi natin siya napag-ukulan, naghikit na pagmamahal sa mga bagay sa mundong ito, ay hindi tayo magkakaroon ng tunay na kagalakan, ng tunay na kapayapaan, ng tunay na buhay. Dahil ang Diyos nga po, ang source ng lahat ng mabubuting bagay sa buhay po natin. Marami pong salamat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kung bago lamang po kayo sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. At paki-click na rin po ng ating bell icon para updated po kayo sa ating mga susunod na videos.